Ngayong araw, mga kababayan, habang abala tayo sa pang-araw-araw na buhay, may isang bagay na tahimik pero napakalaking kahulugan ang nangyayari sa ating bansa, isang matinding sanib puwersa sa lupa, kung saan mga Japanese tanks at mismong tangke ng Pilipinas ay sabay na nagpapaputok sa live fire exercise dito mismo sa ating teritoryo. Oo, tama ang narinig nyo. Ang Type 16 Maneuver Combat Vehicles ng Japan Ground Self-Defense Force ay kasama mismo ng ating mga tropa, at higit sa lahat, katuwang ang Philippine Army Sabra-Light Tanks, sa Balikatan 41-2026. Ito ang totoong larawan ng modernong tank sanib puwersa ng Japan at Pilipinas. Kumusta po kayo? Ito ang PH Malaya, at sa video na ito, himayin natin ang buong detalye ng exercise, bakit ito mahalaga sa ating depensa, at ang malaking posibilidad na makakuha ang Philippine Army ng ganitong klaseng wheeled tank destroyer. Walang paligoy-ligoy, facts agad, malinaw at pang-Pinoy. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, ano nga ba ang Balikatan? Alam na natin na taon-taon itong ginaganap kasama ang United States, pero sa 2026 edition, mas kapansin-pansin ang pinalakas na presensya ng Japan. Dinala nila ang kanilang Type 16 MCVAS para magsagawa ng live fire exercises dito mismo sa Pilipinas, at hindi lang yun. Kasabay nilang sumabak ang ating sariling Sabra-Light tanks, na nagpapakita ng tunay na interoperability sa pagitan ng dalawang bansa. Kung nakita nyo ang mga larawan, makikita ang Type 16 at Sabra na umaandar sa tuyong, rugged terrain, may alikabok at usok sa paligid, isang malinaw na indikasyon ng real combat simulation. Ang Type 16 Maneuver Combat Vehicle ay hindi basta armored vehicle lang. Isa itong 8x8 wheeled platform, ibig sabihin mas flexible ito sa kalsada at iba't ibang terrain, isang malaking advantage para sa isang bansang archipelagic tulad ng Pilipinas. Tumitimbang ito ng humigit kumulang 26 tons, mas magaan kumpara sa traditional main battle tanks na umaabot ng higit 50 tons. Dahil dito, kaya nitong umabot ng bilis na hanggang 100 km per hour. Parang civilian vehicle sa bilis, pero may dalang mabigat na firepower. Ang pangunahing sandata nito ay isang 105 mm rifled gun na gawa ng Japan Steel Works. May capacity itong magdala ng humigit kumulang 40 rounds ng 105 mm ammunition na compatible pa sa NATO standards. May kasama rin itong 7.62 mm coke shell machine gun at 12.7 mm heavy machine gun para sa iba't ibang target, kabilang ang low-flying threats. 4 ang crew nito, at ang buong konsepto ng design ay nakatuon sa rapid deployment, eksaktong swak sa geography ng Pilipinas. Sa exercise, ipinakita ng JGSDF kung gaano kaepektibo ang Type 16 bilang isang tank destroyer, habang ang Sabra-Light tank naman ng Pilipinas ay nagpakita ng sariling kakayahan sa direct fire support at maneuver operations. Ang kombinasyon ng dalawang platform ay nagbibigay ng ideya kung paano maaaring magsanib ang wheeled at tracked armor sa actual combat scenarios. Hindi man ito kasing bigat ng Type 10 o Type 90, sapat ang kakayahan nito para sa mobile at defensive operations. Sa sitwasyon natin, lalo na sa posibleng amphibious threat sa West Philippine Sea, napakalaking asset ng ganitong kombinasyon. Ngayon, bakit interesado ang Pilipinas? Ayon sa mga defense sources, may seryosong interest ang Philippine Army sa ganitong uri ng platform. Matagal na nating hinahanap ang balanse ng mobility, firepower, at deployability. Hindi praktikal ang mabibigat na tangke sa ating setup, kaya ang Type 16 ay isang napakaangkop na solusyon na pwedeng mag-complement sa ating existing Sabra tanks. Pagdating sa acquisition, hindi ito katulad ng sistema ng US na may excess defense articles. May sariling proseso ang Japan, pero magandang balita, unti-unti na nilang niluluwagan ang kanilang defense export policies. Mula pa noong 2016, nagsimula na silang magbukas sa defense equipment transfers, at ngayon ay mas pinalalim pa ang ugnayan nila sa Pilipinas. Kamakailan, nagkaroon ng Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA ang dalawang bansa. Dahil dito, mas madali na ang sharing ng logistics tulad ng fuel, supplies, at ammunition sa panahon ng joint exercises. Mayroon na ring Reciprocal Access Agreement na nagpapadali sa pagbisita at training ng military forces ng bawat bansa.
Hindi rin dapat kalimutan ang official security assistance mula sa Japan, kabilang ang suporta sa mga pasilidad para sa patrol vessels na kanilang ibinigay. Ipinapakita nito na seryoso ang Japan sa pagtulong sa modernization ng Pilipinas. Pagdating sa Type 16, posible ang direct purchase, technology transfer, o kahit co-production sa hinaharap. Hindi rin malayo ang posibilidad ng subsidized deals dahil sa strategic partnership natin. Kung makuha natin ang Type 16, napakaraming benepisyo. Una, mababawasan ang dependency natin sa iisang supplier. Pangalawa, swak ito sa terrain natin, madaling ilipat sa Luzon, Visayas, at Mindanao gamit ang existing infrastructure. Pangatlo, mas magiging seamless ang interoperability natin sa Japan, lalo na't napatunayan na ito sa pagsasanay kasama ang Sabra light tanks. Pero syempre, may mga hamon din. Kailangan ng maingat na pagbabudget. Gayunpaman, sa ilalim ng AFP Modernization Program, lalo na sa Horizon 2 at 3, may pondo na inilaan para sa ganitong capability. Posibleng kasama sa package ang training, maintenance, at spare parts support. Sa mas malaking larawan, bahagi ito ng lumalalim na defense ties ng Japan at Pilipinas. May regular na military engagements, staff talks, at joint trainings. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, mahalaga ang ganitong partnerships. Hindi lang tayo umaasa sa iisang alay, lumalawak ang ating network. Balik tayo sa exercise. Ang pinakamahalaga dito ay ang actual exposure ng ating mga sundalo sa performance ng Type 16 at Sabra sa live-fire scenario. Hindi ito theoretical, nakita nila mismo kung paano ito gumagalaw, nagpapaputok, at nag-ooperate sa field. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang presentation. Marami ang nagtatanong, kailan kaya ito mapapasa kamay ng Philippine Army? Sa ngayon, wala pang official confirmation, pero malinaw na may interes. Posibleng pag-usapan ito sa mga darating na high-level meetings. May posibilidad din na maging bahagi ito ng mas malawak na defense package mula sa Japan. Sa huli, mahalagang ipagpatuloy ang suporta sa modernization ng ating armed forces. Ang Balikatan 2026 ay hindi lang simpleng exercise, ito ay simbolo ng kahandaan, kooperasyon, at determinasyon na ipagtanggol ang ating soberanya. Mga kababayan, hindi na simple ang mundo ngayon. May mga hamon sa ating karagatan at himpapawid. Kailangan nating maging handa. Ang partnership natin sa Japan ay isang malaking hakbang pasulong. At ang kombinasyon ng Type 16 MCV at Sabra light tank ay maaaring maging susi sa mas mabilis at mas epektibong ground defense capability ng Pilipinas. Kung may tanong kayo tungkol sa Type 16, Sabra, Balikatan, o iba pang defense topics, comment lang sa baba. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Maraming salamat sa panunood, at ingat po kayo palagi.